ba ang hindi nakakakilala kay Adan? Sino ang hindi nakakaalam sa makulay nitong kwento sa paglikha sa kanya at tinaguriang ama ng sangkatauhan dahil siya lang naman ang kauna-unahang tao na nilikha ng Diyos. Sa Kristiyano at Hudyong tradisyon ay parehong di gaanong detalyado ang kwento ng paglikha, ngunit kapansin-pansin na magkahalintulad sila sa Quran. Ayon sa aklat ng Genesis, inilalarawan na si Adan ay nilikha mula sa alabok ng lupa at sa Talmud si Adan ay inilarawan na hinulma mula sa putik. Sa sining ng Kristiyano, ang mga kwento ay nakatuon sa kanilang orihinal na mga kasalanan, ngunit wala ito sa konsepto ng Islam. Kaya muli nating balikan ang kwento na ayon naman sa Islamikong paniniwala. Ang Islam ay nagbibigay sa atin ng kamanghamanghang detalye ng pagkalikha kay Adan. Noong sinabi ng Allah sa mga anghel na siya ay maglalagay ng sangkatauhan sa kalupaan sa maraming salit-salin lahi sa mundo, nangamba ang mga anghel, maglalagay ba kayo roon ng mga tao na magsasagawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo habang kami ay lumalwalhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa inyong banal na pangalan, tugon ng mga anghel. Si Allah ay nagwika, nababatid ko ang hindi ninyo nalalaman. Inutusan ng Allah ang anghel na si Gabriel alayhisalam na mangulikta ng lupa sa mundo na siyang magiging si Adan. Ngunit tumanggi ang lupa. Kanlungan ako ng Allah kung ako'y iyong babawasan. Ang sabi ng lupa. Bumalik ang anghel na si Gabriel na walang nadalang lupa. Ang sabi nito sa Allah, O Panginoon ko, ang lupa ay nagpapakubli sa iyo, kaya hindi ko kayang kumuha. Ganon din ang nangyari sa dalawa pang anghel na si Mikael at Rafael alayhisalam. Bigo itong makakuha ng lupa sa mundo hanggang sa inutusan ng Allah ang anghel ng kamatayan. Habang nasa himpapawid papuntang daigdig, sinabi nito sa sarili na kanlungan ako ng Allah kapag wala akong madala at di ko magawa ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Kaya minabuti ng anghel ng kamatayan na kumuha ng lupa nang hindi na nagpaalam. Ito ay pula, puti, kayumanggi at itim. Ito ay malambot, matigas at magaspang. Nagmula ito sa mga bundok at mga lambak, mula sa mga walang halamang disyerto at malalago at matatabang na kapatagan, at lahat ng mga likas na uri sa gitna. Ang mga inapo ni Adan ay tinadhana upang maging magkakaiba tulad ng isang dakot na lupa na kung saan nilikha ang kanilang ninuno. Lahat ay may iba't ibang mga hitsura, katangian at abilidad. Agad na dinala ng anghel ng kamatayan ang lupa sa paraiso. Nilikha ng Diyos si Adan mula sa isang maliit na lupa na naglalaman ng mga bahagi mula sa lahat ng mga uri nito sa mundo. At iyon ay sa huling oras ng araw ng Biyernes. Ginawa at binuo ang katawang lupa ni Adan alayhisalam sa sariling mga kamay mismo ng Diyos. Nang ito'y matapos na, sa loob ng 40 taon, ay nakatindig lamang ang katawang lupa ni Adan sa puno ng kahoy sa paraiso na may mga mata at tenga ngunit hindi nakakakita at nakakarinig. Sa tuwing madadaanan ng mga anghel, sila ay nangangamba sa antas ng pagkakalikha nito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nang ito'y madaanan ni Satanas, huminto ito at pinagpasdan ng maigi ang katawang lupa ni Adan hanggang sa kinatok niya ito. Tumunog at tumaginting. Agad na naisip ni Satanas na ito ay marupok dahil walang laman sa loob nito. Hanggang sa dumating na ang takdang panahon na iniihip ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaluluwa at bigyang buhay ang katawang lupa ni Adan. Saka inutusan niya ang kanyang mga anghel na lumuhod at magpatirapa habang ang pagsamba ay nakalaan para sa Diyos lamang. Ang pagluhod at pagpapatirapang ito ng mga anghel kay Adan ay isang tanda ng paggalang at karangalan. Magpatirapa kay Adan at sila ay nagpatirapa, maliban kay Iblis. Ang utos ay para sa lahat. Nagpatirapa lahat ng mga anghel maliban kay Satanas. Sinalungat nito ang utos ng Allah at nagmamalaki sa sarili. Bakit di ka nagpatirapa? Ang sabi ng Allah kay Satanas. Bunga ng labis na inggit nito kay Adan at paging mapagmataas. Ito ang kanyang sinabi, Ako ay mas mainam sa kanya. Nilikha mo ako sa apoy, samantalang si Adan ay nagmula lamang sa lupa, katwiran ni Satanas.
Nagalit ang Allah at pinalaya si Satanas sa paraiso na isinumpa hanggang sa katapusan ng mundo. Nang lumaganap na ang espiritu sa ulo ni Adan alayhisalam at dumaloy na ang dugo sa iba't ibang bahagi sa ugat ng kanyang katawang lupa at unti-unting pumipintig ang kanyang puso hanggang sa nabuhay ang kaisipan at sabay na pabahin si Adan. Bigkasin mo Adan ang alhamdulillah, ang sabi ng mga amoy, at binigkas ni Adan ang tugon ng mga anghel. Alhamdulillah, lahat ng pagpuri at pasasalamat ay sa Diyos. Yarhamukallah, ang sagot ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang habag kay Adan. Ang kaluluwa ay patuloy na lumaganap sa mga mata ni Adan at unti-unti niya itong naibuka at ang kauna-unahan niyang nakita ay ang bunga ng kahoy sa paraiso na palunok-lunok ang kanyang lalamunan, nakadama ng pagkagutom at di mapakali sa paghakbang kahit di pa gaanong lumaganap sa kanyang mga binti ang espiritu. Ang sabi ng Allah, ang tao ay ginawa ng madalian hanggang sa ganap na nilikha si Adam alayhisalam at itinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng pangalan ng kanyang nilikha, pati na yung di pa nalikha. Nilikha ng Diyos si Adan sa kanyang imahe. Hindi ito nangangahulugan na si Adan ay nilikha, nakabukha o katulad ng Diyos dahil ang Diyos ay natatangi sa lahat ng kanyang mga aspeto. Gayunpaman si Adan ay binigyan ng ilang mga katangian na mayroon din ng Diyos, bagaman hindi maihahalin tulad. Binigyan siya ng mga katangian ng awa, pag-ibig, malayang kalooban at iba pa. Adan, pumili ka sa dalawang palad ng kamay ko, ang sabi ng Allah. Kanan, tunggon ni Adan. Ibinuka ng Allah ang kanyang palad at ipinakita ito kay Adan ang lahat ng nakapaloob sa daigdig magmula sa umpisa ng pagkakalikha nito hanggang sa pagkagunaw nito. Ayon na rin sa kasaysayan at paglikhas sa mga propeta mula sa angkan niya hanggang sa mga nasyon, umma ng mga propeta hanggang sa napansin ni Adan sa kasalukuyang pinagmamasdan niya ang pangyayari at kasaysayan na magaganap sa palad ng Allah, ang isang lalaki na ang bunganga ay nagliliwanag. Na itanong ni Adan sa Allah subhanahu wa ta'ala, sino po sila? Ang lalaking yan na nagliliwanag ang bunganga o Allah. Yan ang apo mo na si David. Ilang taon ang buhay niya sa mundo? Tanong ni Adan sa Allah. 6 na po, sagot ng Allah. Humingi ng pabor si Adam alayhisalam, O Panginoong Allah, kumplituhin mo na lang ang buhay niya sa mundo ng 100. Maliban kung ibigay mo sa kanya ang ibang taon na pananatili mo sa mundo. Tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtanong ulit si Adan, ilang taon ba akong mananatili sa mundo? 1,000 taon, sagot ng Allah. Ang buhay ni Adan sa mundo na imbis 1,000 years ay magiging 960 years na lamang. At saksi ang mga anghel sa usapang ito. Ang sabi ng mga anghel, O Panginoong Allah, kayo ay banal. Dahil wala kaming alam maliban kung kami ay iyong turuan. Adam, sabihin mo sa mga anghel ang lahat ng pangalan ng nasa loob ng santinakpan. Ang sabi ng Allah, hanggang sa sinabi ni Adan ito sa kanila, mga anghel. Dagdag pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi baga aking winika sa inyo na nababatid ko ang mga lihim ng langit at lupa at talastas ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli hanggang sa napatunayan ng mga anghel ang kakayahan at karunungan ng Allah at lubos na napahanga ang mga anghel sa taglay na kakayahan ni Adan. Sinubukan ni Adan na makipag-usap sa mga anghel, ngunit abala sila sa pagsamba sa Diyos. Ang mga anghel ay hindi binigyan ng tiyak na kaalaman o kalayaan ng kalooban o free will. Ang kanilang nag-iisang layunin ay sambahin at purihin ang Diyos. Si Adan sa kabilang banda ay binigyan ng kakayahang mga tuwiran, pumili at kilalanin ang mga bagay at ang kanilang layunin. Nakatulong ito upang ihanda si Adan para sa kanyang paparating na tungkulin sa mundo. Pinagtaglay ng Diyos si Adan nang hindi mapigilang pangangailangan sa pag-ibig at kaalaman. Kaya alam ni Adan ang mga pangalan ng lahat, ngunit nag-iisa lang siya sa langit. Isang umaga, nagising si Adan na may natagpo ang isang babaeng nakatingin sa kanya.